Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw mga lodi. Grabe, malupit mga news natin. Lagi namang malupit yan mga idol, no? So every news natin matindi. So ngayon, meron tayong buburuting project, no? Yung WL5 kasi meron pa lang nangyari tungkol kay Justin Sun. O yan, isa yan sa mga hot news natin mga idol, at syempre XRP News, Global News, trending news dito sa ating Twitter. So kung gusto nyo ng ganitong content, ano pang hinihintay nyo? Huwag na kayo mag-subscribe. Ayan, ayaw nyo eh. So palike na lang ng video mga idol. Sana palike nyo lang. At syempre, let's go. Punta muna tayo sa ating Crypto Bubbles. So, for hours, ito yung hours natin, oras to mga lodi. Medyo nakita natin yung WL5 na medyo 2.1 siyang positive. Okay, pero yung iba natin kahit sa day medyo kulay green, no? Nagkaroon tayo ng mga tignan mo, 13%. Grabe, no? So ayan, nakita nyo medyo malupit-lupit ang drop nung ibang mga coins natin. So ayan, mag-start na muna tayo mga lods. No? Punta tayo muna dito, grabe to. Binago ni Trump, no, yung pangalan ng kanilang Department of Defense. Grabe, mukhang seryoso na si Daddy. President Trump to sign executive order renaming the Department of Defense to Department of War. Department of War. Mga loads, tinanong, is this true? Tignan nga natin sa magot si Grok. Yes, nako, yes pala talaga. Recent reports from CNN, Fox News, and Bloomberg confirms President Trump plans to sign an executive order on September 5, which is today, 2025, renaming the Department of Defense to Department of War. Grabe yan. Mga lodi, anong ibig sabihin yan? Anong may isipin ng bawat ibang bansa dyan, mga idol? No? So, grabe. So, kita nyo naman, nakaka-meeting lang ng Russia, China, tsaka ng North Korea. Tapos biglang naging Department of War and Department of Defense. Grabe, parang pinaangas, ano? Mas nakakatakot ngayon yung pangalan ng Department of Defense ng United States of USA, America. Mga idol, no? Grabe. Si Trump na naman, ako, eto, medyo, kung ikaw isang LGBTQ, talagang medyo may inis ka kay Daddy Trump, lalong-lalo na pag sa Amerika ka, no? Trump administration says transgender in the US should not be allowed to have guns. Malas, mga idol, no? Pero kasi nung mga, alam ko may na-issue noon, na, di ba madalas ang shooting incident dyan sa US. Meron atang nangyari na parang trans yung ng Marel, no? I don't know, nakita ko lang yon nung, hindi ko na nga binalita yun kasi ako sanang Pero ayun yun, mga lodi. Kaya sabi dito, do you agree? No? Do you agree ba? Kaya nga tama yung sinabi dito ni Vas. Why transgenders? Anong meron? Ba't bawal sila? The hell you mean? Look at them. They should not have weapons. Naku, marami atang sang-ayon kay Trump. Pero kayo, sang-ayon ba kayo? Lalong-lalo na, syempre, kung isa ka sa mga LGBTQ. Ikaw, sang-ayon ka ba? Ganun. Grabe. So, number of civilian guns per 100 person. So, dito, sa US talaga, ang dami talaga mga idol na may baril, no? Dito ba yung Philippines? Walang Philippines dito. Kasi, lahat naman sa Pilipinas, hindi nila masusuma yun. Kasi lahat yun illegal. Yung may mga baril dito, konti lang yung mga responsible gun owners, yung mga talaga may lisensya. May kita niyan minsan yung mga celebrity, minsan yung mga politiko, yung mga yung mga may kaya, may yaman. Sa Pilipinas mga idol, kaysa bumili ka ng baril, bili mo na lang ng pagkain, di ba? So ganun dito, kaya malamang wala yung Pilipinas dito mga idol, di ba? So gravities. Ito El Salvador, Bukele. Si Bukele, mga lodi, no? Hindi na naman mababanggit ko Ang talino nito mga idol ni Bukele, no? Alam niyo kung bakit? Kasi nung bear market, dun sila nag-acquire ng Bitcoin.
Ngayong magbo-bull market na, siguro natutunugan nila, oy, bumababa na yung dominance ng Bitcoin, bababa na yung Bitcoin. Di ba? Tapos, ang nangyari mga idol, parang yung dollar, bumababa ngayon. No? Parang kasing tawag dito, parang nakaplano na bumaba yung dollar ngayon kasi magkakaroon ngayon ng transfer of something mga lods no. So may mga bali-balita na talagang sinasadya o orchestrated yung pagbaba ng dollar ngayon. Once na bumababa yung dollar, ano yung lumataas mga lodi? Gold. So ang galing ng El Salvador kasi nung bear market, dun sila bumili ng Bitcoin, and then nung nagtumaas na yung Bitcoin, tapos alam nila na bababa yung Bitcoin kasi syempre magbe-bear market na, di ba? So alam nila bababa na yung Bitcoin. Tapos natunugan nila na tataas yung gold. So doon sila sa gold ngayon bumili. Nakita niyo yung diskarte nito ni Bukele, mga lodi. Ang tindi, di ba? El Salvador buys $50 million worth of gold. Di ba? Why not BTC? O, tinanong dito. Alam niyo na. Hindi niyo na kailangan tanungin mga lodi kasi magbe-bear market na. So siguro sa tingin niya, kung sa tingin niya magta times 2 yung Bitcoin, sabihin natin 200 plus, magdo-double lang yung kanyang Bitcoin. Kung sakali magta times 2 pa, pero kung ilalagay niya sa gold, yung gold mukhang sa tingin nila mukhang papalo yung gold ngayon dahil bumababa yung dollar. So mas magpa-profit siya kung ilalagay niya sa gold kaysa ilagay o i-stay niya sa Bitcoin kasi nakuha niya na yung profit sa Bitcoin. Bumili siya bear market pa. Nag-ilang X na yung asset niya na nilagay doon So dito naman siya sa gold ngayon. So matalino to, mga idol, no? Goods na goods yung ginagawa. Kung ganito lang katalino yung presidente natin, mga lodi, malamang. Kaya lang medyo wala. Hindi natin alam mga lodi. So ayan, nagalit na naman sa akin yung mga iba dyan. Yaman mo sila dyan, no? Ayan. Punta tayo dito. Ito, maganda rin to. Student pays tuition fee with Roblox, Grow a Garden. So kumikita pala sila dito sa Grow a Garden, sa Roblox. Sabi nga dito, kuya, wag mo na bayaran yung tuition ko. Sabi nung batang nag-aaral. Kasi, brother, don't pay for tuition anymore. Imagine paying for college just by playing a video game. For one Filipino student, that's turned from dreams into reality. Originally shared by older brother on Reddit, a college student paid their tuition with their earnings from Grow Garden. The author detailed how he had been supporting his younger brother's tuition allowance. Then one day, he got one of the biggest surprises of his life. Ayan. Grow a Garden is a farming team idle game released on Roblox. Its popularity has led to strong in-game item demand and decent earnings. A few observers noted how this brings back memories of the play-to-earn phenomenon of Axie Infinity. Naku, hindi ko alam to Mga lodi, promise. Sino may idea o may knowledge dito sa Grow a Garden? Mga lodi, tirahin natin to. Baka kumita tayo dito, mga idol. May account pa naman yung dalawang anak ko ng Roblox. During the 2020-2021 lockdown, Filipinos supplemented their living expenses by playing the then popular Axie game. Maybe the cycle just goes around and around. So sa tingin nyo ba, dahil popular ulito o kumbaga lumilipad na lamok, popular ulit to, babalik na yung masigla ng mga play to earn? Mga idol, grabe Sipin nyo, nakapag-budget siya ng tuition, naglalaro lang siya ng Roblox I-search nga natin tong Grow a Garden na to, mga lodi. Mukhang solid to no? So ayan yung news dito sa YGGN. Isa pa, North Korea's Bitcoin stockpile is growing. Ito medyo matindi to, alam nyo kung bakit mamaya North Korea's BTC reserve is bigger than El Salvador and Bhutan. Mas malupit pa pala sa North Korea yung kanilang Bitcoin reserve. No? For local references, the Philippine Strategic Bitcoin Reserve acts target at 10,000 Bitcoin stash lang, mga lodi, no?
The rogue state infamously targets crypto platforms with its hackers. Popular stocks include 1.4 billion heist of Bybit by the Lazarus Group. North Korea operatives also frequently pose as crypto developers and try to gain access to companies' internal operation. Parang ang nangyari dito, yung mga hinahack ng Lazarus, mga Lodi, parang kayo na yung naging reserve nilang Bitcoin. No? Diba? Yung mga hinahack ng Lazarus Group. 'Di ba? Ibig sabihin, parang government din ng government din ng North Korea yung may pakanaan yan, no? Kasabot nila yung Lazarus Group. Diba? Pero mga Lodi, dito ko naisip kasi kung nag-i-stock o nag-iipon ng Bitcoin, yung North Korea, yung China din mga Lodi, kung natatandaan nyo, siya yung pinaka-biggest mining ng Bitcoin. 'Di ba? China, tas Russia din mga Lodi. Kung titignan nyo mga idol dito sa BRICS, 'di ba? Magkakasama yung mga yan. North Korea, 'di ba? China tsaka Russia. So, parang parang nag-iipon sila ng Bitcoin ngayon. Ang tanong bakit, no? Natandaan niyo yung pinlay natin nakaraan na sinabi ni Lolo na, alam niyo ba kung sino ang gumawa ng Bitcoin? Si Putin. Di ba sabi niya si Putin? Di ba? Paano kung totoo yun? Di ba? Tapos, ang nag-iipon na pala ng Bitcoin, nagagamitin pala yung Bitcoin, di ba? Ng BRICS, no? Para ipanglaban sa dollar. Naku, sa tingin niyo ba yung US mag-iipon ng Bitcoin yan? Kumbaga, makikipag-agawan siya dun sa mga tatlong mga kalaban niya. Kung ako hindi na, ba't ko gagamitin yan? Ayaw nyo gagamitin yung dollar ko. Gagawa ako ng sarili ko. Di ba? Ganun. Mas magandang technology, mas maganda at US made. Alam nyo kung ano yun? Yun na yun, mga Lodi. So, yan nyo na lang ha. Ito na, punta na tayo dito. Justin Sun. Sabi dito, Trump's World Liberty Finance has, World Liberty has blacklisted Justin Sun's crypto wallet. Isip nyo yun ha, inisipin nyo yun ha mga Lodi. So dahil dyan ba kaya bumaba yung WLFi? Freezing over 100 million worth of WLFi tokens, also believe exchanges are dumping tokens to push down price. Diba, kumbaga, nagsasabuatan pa yung mga crypto exchange para ibagsak yung price ng WLFi. Yeah? So ayun yan ha, si kay King Shangsheng ko ata na nakita yung news na to. Pero may follow-up news tayo dyan mga Lodi. Justin Sun responds to his WLFi address being blacklisted. So nag-reply na si Justin Sun dito mga idol, no? Ang sabi niya dito, our address only carried out a few general exchange deposit test with very small amounts lang daw. Followed by an address depression. No buying or selling was involved, so it could not possibly have any impact on the market. So ayun yung sinabi niya dito, mga Lodi, no, na yung kanya hindi makaka-apekto daw yun sa market. Kaya kung bumagsak man o bumaba man ang ating WLFi, hindi daw yun dahil sa kanya. Mga idol. O ayan, hindi na ako nakapag-trade nung kahapon. Kanina, hindi pa tayo nakapag-trade. Kakagising lang natin. At humaba yung tulog natin kasi madaling araw nag-announce ng walang pasok. So, dire-diretso yung tulog ko Ayan, pero ngayon nasa 0.18 na yung ating WL5. Pero ano to, mga idol, bottom to sa tingin ko lang Medyo bagsak kasi to kasi pagka ganyan, nagkaroon na ng mga issue, yung reason kung bakit bumagsak, nandun na yung reason kung bakit bumagsak Tapos, nalaman pa na pinupush ng mga crypto exchange na ng deeper pa yung price. So, ibig sabihin, ayun na yung reason kung bakit bumagsak. Pinupush ng exchanges at yung kay Justin Sun. So, ano pa yung reason para bumagsak siya ulit? Kailangan magkaroon pa ng reason Kasi yung dalawang reason na yun, ayun na yung reason kung ba tayo mabot dito. So sa tingin nyo, ano pa yung magiging ibang reason kung bakit babagsak pa siya? Kung wala nang magiging reason, baka pabawi na to, paakyat na to. Ganun yung naiisip ko dito mga idol. No? Kayo, ano sa tingin nyo? Mga Lodi. Yeah? So, at isa pa, ito pa. Malay nyo, paakyat na nga. Alam nyo kung bakit?
Kasi, hindi, ito pa pala muna. Ito pa pala isa pang reason. Ito pa pala. Meron pang isang reason kung bakit babagsak yung World Liberty Fi. Burn versus unlock, no? So, WL5 just burned 47 million token. So, ang laki ng binurn nila. 47 million token or 11 million dollars. But, ito yung pinaka-but. But a massive 483 million will unlock. Oh, sa halagang 1.6 billion hits this month. So, ngayong month, mga Lodi, magkakaroon sila ng unlock na 483 million. Ano ba naman yung 47 million na binurn? Kung mag-unlock din ng 483 million. So, volatility ahead. So, alam nyo na, no, mga Lodi, na baka magkaroon ng malaking volatility sa World Liberty Fi na token. Yeah? Kasi grabe ang unlock nila, 483 million. Pero mga idol, there's a light at the end of the tunnel. Sabi nga nila. Sabi dito ni Eric Trump, ngayon lang to, alas 9 ng umaga, mga idol. Sabi dito, tomorrow, a big announcement from Eric Trump. Oh, diba? Magkakaroon ng announcement yan. Ito daw yung i-announce, sabi ni Jacob King. Announcement, you all getting rugged. Thanks for the free money. You effing idiots. Sabi niya, FS, if you sue me, my dad will just pardon me. O, paano ba yan? Nako, mga idol, grabe. Ano sa tingin nyo dito? Grabe, no? Patok na patok yung, parang ang pinaka-trending talaga ngayon na news is dito sa World Liberty Fi. Kasi ang daming nasunog dito, mga idol. Ang dami nilang kinuhanan ng pera. Kaya nga sabi dito, thanks for the money. Free money, sabi ni Eric Trump. Ay, hindi, Jacob King pala. O, paano yan, mga lods? So, abangan natin to. Kung ano yung mga susunod na news dito. Mukhang matagal-tagal pang ma-hype tong World Liberty Fi. Pero, yung hype niya hindi pa hindi pa punta sa taas eh. Mga idol, yung hype niya pa-drop. Papunta sa impyerno, hindi papunta sa moon. Mga lodi. So, ito, bukod dyan, ito, salamat sa nagbigay ng news sa atin dito. Si Kevin ba? Si Kevin ata. Tama ba? Si Kevin. Hackers are hiding malware in Ethereum smart contracts, disguising malicious traffic as normal blockchain activity, reversing labs report. So, ano ibig sabihin niya? What does this allow them to do exactly? Sabi. Yeah. Ano lang, take over wallets. O, pwede raw yun. Baka ma-take over yung wallets nyo. What's the solution? Sabi dito. To counter malware hidden in Ethereum smart contracts via NPM package, bet package through roughly check maintainers, commits, and code beyond stats, scan, O, ayan na, madami binigay si Grok. Tanungin nyo lang si Grok. This is definitely a reminder that while Ethereum and smart contracts unlock incredibly possibilities, they're not immune to a security risk. Malware hidden in smart contracts highlights that the importance of due diligence, especially when interacting with unknown contracts or new DeFi protocols. Even experienced users can get caught off guard if they aren't careful with permissions or contract verification. For the broader market, this serves as a cautionary tale. As adoption grows, attackers will innovate alongside it. Security audits, verified contracts, and safe wallet practices aren't optional. They're essential for anyone active in the Ethereum ecosystem. So, goods, yan, bad yan, mga Lodi. Pero goods pa rin naman daw ngayon, sabi dito. Yet everything is running metronomically smooth over at Cardano. Oh, and by the way, where is the audit coverage? Naku, ang dami ng issue na nilalabas dito, mga idol. Stay safe na lang, mga idol, no? So, ayan. Tapos, another one, baby. O, ito, naku. Mukhang bad news ba to, mga lolo? Sa tingin nyo, bad news ba to? Coinbase dumping XRP. Is that true? Oh, nabi. Oh, is that bad news? Data from XRP scan shows Coinbase slash its XRP stash from 700
80 million to 199 million in weeks, a 69% cut. Once the fifth largest holder, Coinbase is now 10th institutional outflows look to be driving the plunge. Ito, bago ko basahin yung mga comment, mga Lodi. Ito nga, Coinbase, mga Lodi, kumbaga, iniwan nito yung XRP nung nagkaroon ng kaso yung XRP. Dinamp nila lahat ng XRP nila. So, nung nakita nila na goods na si XRP, at okay na pala, panalo sila sa kaso. Saka sila ulit nag-stock ng XRP. So, mga chikito. O, sabi nga dito ni Crypto Sensei, when exchanges like Coinbase show a massive drop in XRP reserve, it doesn't mean they're dumping it. It means people and institutions are buying XRP and moving it off the exchange into custody, reducing the tradable supply. No, ayun yung ibig sabihin, ina-out na nila yung kanilang XRP sa mga exchanges at tinatago nila. No? Self-custody na, parang nilalagay nila sa cold wallet nila, 'di ba? Doon na lang nila tinatago kasi alam nila 'yan mga Lodi, alam natin 'yan. This behavior signal strong investor confidence and often points to accumulation, not sell-off. Fewer tokens on exchanges typically means reduced selling pressure, potentially setting up for future price appreciation if demand rises. Institutional outflows are a bullish sign, not a dump narrative. O, bullish sign yun mga Lodi, kabaliktaran yung sinasabi. Don't get fooled by clickbait. A shrinking Coinbase XRP wallet equals big player stocking and securing XRP. That's something the XRP community should celebrate, not fear or misinterpret. Debats. Oh, di ba? So, grabe mga Lodi. No? Kung sa tingin nyo, bad news yan, sa atin good news yan mga Lodi. Kasi naubos niya XRP sa mga crypto exchange. Dinatago na nila. Mga idol, no? Kayong bahala kung anong gagawin nyo dyan. Oh, nag-post na nga dito si Brad Garlinghouse. Ang tagal nito, bihira mag-post to, once in a blue moon. So, nag-post siya kanina, niretweet niya yung post ng CME Group. Per CME Group data, XRP futures contracts were the fastest ever. Just over 3 months to hit 1 billion in open interest, mga Lodi. Fastest. Biggest. The biggest. Sabi nga ni mga gago, di ba? Oh. Di ba? So, kayong bahala, mga Lodi. No? Sabi nga sa inyo, I'm not a financial advisor. Hindi ako nagsasabi o huwag nyo akong basihan para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Do your own research, mga idol, no? At eto pa. Sabi dito ni David Schwartz, mga Lodi, we have the tech to permanently lock 40 billion XRP out of circulation. Alam nyo ba kung ilan ng nasa circulation ng XRP? Nasa 50 something billion, mga Lodi, no? Tapos yung kalahati nun nasa escrow. Pero sa tingin ko, yung nasa escrow ngayon bawas na kasi 'di ba naglabas na sila noong nakaraan. So mga nasa 38 plus na lang ata yung nasa escrow. I don't know mga ganon. So kung ilalak pa nila yung 40 billion, imagine mga Lodi, no? Now picture the supply shock and price impact that follows kapag yung mismong 40 billion na yun nilak nila, mga idol, no? Anong mangyayari? No? Sobrang parang tinapyas mo yung kalahati ng supply, di ba? Supply and demand ang talagang pinaka main. Di ba? So, ayan yun, mga Lodi. Tapos eto na. Last news natin, panoorin natin to, mga Lodi. Kasi lagi nating nakikita yan, di ba? Sa Matrix, sa The Simpsons. Yung pala, meron din sa Batman, mga Lodi, XRP. Did you know XRP is in the Batman movie too? Let me show you. Now pay attention, my people. Pay attention to the mask. XRP, baby. XRP. Now watch this. Bank of Gotham. Broke. Remember these 3 words when the banks go broke. On-demand liquidity. XRP. Mali yung spelling niya ng on-demand liquidity, no? XRP.
Ayan. Ayan yung mga malapit na news natin ngayon, mga Lodi. Sa mga alam tong Grow a Garden, bigyan nyo nga ako ng dito. Sino pa ba yun? Si Skylab. Baka Skylab. Anong balita dito? Si Skylab yung malakas sa atin sa mga NFT games eh. O, anong balita dito sa ating Grow a Garden? Mas maganda kung baka pumapaldo pala yung mga tao dito, hindi natin alam Focus na tayo sa news, hindi na tayo nag-focus sa mga NFT games eh. O, di ba? So, ayan. So, tayo? Check natin mga Lodi. Basa tayo ng comments nyo kahit paano. Kasi hindi tayo nakapagbasa kagabi. Unti lang naman yung comments. Si Skylab speaking. Collector ako ng Pokemon TCG and have some until now. Ripping packs and ETBs kapag may extra cash. So, ayan. Paano yan mga idol? Meron nang magkakaroon na tayo ng real world asset pag sa Pokemon. Di congrats agad sa'yo, idol. Si Leonardo, Boss Jeff, safe ba? For 4 years, isang cycle, nasa spot ka lang, nag-hold. Naka-all-in ka sa isang token, tas ilalagay mo sa OKX, Binance, Bitkit. Pero Google or Apple account lang gamit mo. So, kung gusto mo mas maging safe ka, sa cold wallet mo ilagay, idol. No? Tsaka tignan mo rin yung cycle, Tignan mo yung cycle, mamaya ang 4-year cycle mo pa bear market, di pa bull market. I-check mo rin yung cycle, pag-aralan mo yung 4-year cycle, yung tamang timing ng date, dapat alam mo yun. Mamaya na-tempo ka sa 4-year cycle ng bear. 'Di ba? So i-check mo din 'yun mga idol. At kung gusto mo maging safe talaga yung asset mo, kasi iwanan mo naman pala siya, edi bilan mo, budgetan mo na lang ng cold wallet o mas safe siguro sa MetaMask kung gusto mo lagay mo ganun. Pero kung sa crypto exchange delikado diyan mga Lodi. Sabi nga nila kapag magte-trade ka lang, kunyari trading ka, staking, swapping, doon maganda ang crypto exchange. Tapos lalo na kung mabababa pa lang yung asset mo, yan nasa 5 digits pa lang. Okay yan para nakokontrol mo yung asset mo, nalilipat-lipat mo, natitrade mo kung anong gusto mong gawin. Pero kung mga nasa 6 digit na ang asset mo, idol, kunyari nasa 100,000 plus na yung asset mo, o kaya 7 digit na, tapos i-hold mo lang sa crypto exchange, medyo nanganganib ka ron. Mas maganda lagay mo siya sa cold wallet. String do, boss, ano utility ng utility? Baka i-announce ni Trump, ni Eric Trump, idol, kung anong utility. Sa ngayon wala pa Siguro i-involve nila to sa mga project ng Trump family o kung ano man yung mga nila diyan. Di ba? Ganun. Sa ngayon wala pa idol akong alam Ito yun, si King Shangsheng, shoutout sa'yo, idol. So, ayun na-news na natin. Nagkaroon pa tayo ng mga follow-up news tungkol dyan. Salamat sa'yo, idol, Asahan bear market September. Ayan. September 23 raw ang rate cut, sabi ni Jonathan. September 23 ba? Ano ba meron sa September 23? Alam ko kasi September 17. September 17, idol. No? Check natin, Ayan, September 17, FOMC. Ano yung 23? Flash Manufacturing PMI yan Wala yan. 17, idol. Si Jack, need mag-down ng Bitcoin dominance to 54% bago maging official ang alt season. Ayan, sabi ni Jack. Hunter, si WhatsApp talaga inaabangan ko dito ayan, okay na siya mga lods. Nag-aaral siya ngayon dahil walang pasok. Drop na naman ang hold ko. Ganun talaga, idol, no? Kailangan mong matiisin yung mga ganyan. The value LF yan. Tito J. Yan, sabi ni Ronin Padilla. Good evening, si Aldrin. Shoutout sa'yo, si everybody. Shoutout Idol Jeblo watching from Israel. Israel to siguro, Idol. Shoutout sa'yo. Ganda ng boses ni Bunso, parang AI o parang foreigner. Yan. May niwala ba kayo na kahit sino sa amin, hindi siya tinuruan mag-English? Kailangan talaga nag-English. Kakanood niya ng cellphone. Yan, hindi siya. Sana tataas Ethereum loads, maka-food feeding ulit ako sa mga kids. So ayan, tataas yan idol, maniwala ka sa alt season. Ayan, si Lisa Yanson. I want to be trader. Imagine that car is a tank. Future is scary. Tama. Si Elmer TV, yung pinadala ni Trump ay yung bumabiyahe-biyahe, mga idol. Dami nun.
Pero military vehicle yun. So, syempre, meron pa ring mga weapon yun, di ba? Buti natuto na ako, idol. Trump at MAGA, lugi pa din ako. Pero di ko binenta. Buti, di na ako bumili ng WLFI. Ay, WL5 pala. Sorry. Oo nga eh. Parang pinaganda lang nila ng konti eh. Pero ganun pa rin yung naging resulta. Jun Avendaño, shoutout sa'yo. Always. No? Ang Robin Padilla ng Bulacan. Mitch Teologo. may men's idol, bilihan na ba? Pwede, idol, no? November is bilihan talaga ang usually. Kasi ayun yung nila, every September daw talaga is volatile and medyo duguan. So, dito yung parang fire sale bago lumipad. Parang ganun yun sa history, mga lodi. So, may mga ganun ang, pero di ko kayo sinasabing bumili. Ganun lang yung mga nasa history, di ba? Si Heto na, sa self-drive pwede na ang road rage. Sino mag-aal pares kotse? Si Junel Nael, present idol, last shakeout, matira mag-hold. Tama. Mag-short ako kay L5 3 times. Kahapon nag-short ako dyan, panalo, mga lodi, talaga, promise. Kaya lang ngayon, hindi na ako kagabi kasi nga nanood kami. Tapos, sakto naman, walang pasok ngayon, kaya haba ng tulog namin. Yung kain namin, brunch na. Sama niyo almusal, tsaka tanghalian. Si King Shangsheng, shoutout sa'yo. Joseph Berdin, ayan, always yan si Joseph Berdin. Phil Habis din, syempre. Negative na negative at pulang-pula, pero hold lang, pray lang, makakaraos din tayo. Shoutout Lods and good evening. So, ayan, good morning naman sa'yo ngayon, Phil Habis. Ferdinand Diser, ayan, shoutout sa'yo. Si Skylab, ayan, always yan. Quantum Epics, Lodi, good evening. Ayan, shoutout sa'yo. Si Nochi, si Kevin. Always to si Kevin eh. No? Goods na goods. Sige Kevin. Nalalaman ni Kevin kapag siguro hindi mag-upload si Jeblo ngayon kasi walang news eh. Kasi si Kevin lagi niya kami binibigyan ng news eh. Kaya pag wala siyang nakitang news, may isip mo din, idol, na nahihirapan ako maghanap ng news, no? Ayan, pero meron pa rin yan, hindi pwedeng wala. Siyempre, hanap tayo sa kaibutura ng sulok-sulok, kasulok-sulokan ng internet. Ayan. Si Mark Angelo, ayan, shoutout sa'yo. Si Mark Angelo yung nag-champion, mga lodi, no? So, ayan. Shoutout sa inyo lahat, mga lodi. Siyempre, always thank you sa mga umaabot sa dulo pag nag-news tayo ngayon. Sana i-like nyo yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung description dyan sa baba ng ating video. Maraming bonuses, discount na mabibigay sa inyo yan, mga idol. At syempre, salamat sa mga sumusuporta sa channel natin using super thanks tsaka yung membership. Sobrang saludo, solid sa inyo, mga lodi, no? So, ayun lang. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Syempre, sobrang idol ko kayong lahat, mga idol. Diba? Idol ko kayo lahat, mga idol. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Love you all. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll become this guy.